Sir, heto po. Ang boses ng bata ay malumanay at halos humihingi ng paumanhin habang inabot nito kay Mang Andoy ang isang maliit na bag na kulay brown. May tinapay at sopas po dito. Hindi po ito marami pero sana makatulong. Ang mapagod na mata ni Mang Andoy ay kumislap. Salamat, Iho. Anong pangalan mo? Javi po, sagot ng bata nang may mahiyaing ngiti. Bago pa magsalita si Mang Andoy, dumating ng manager ng restaurant na si Rica. Ang kanyang mata ko nga'y kumakalaskas sa kalsada ng may inis habang tinatamaan ng matalim na tingin si Javi. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hinagpis ni Rica. Hindi kami nagnenegosyo para mabigay ng awa. Bumalik ka na sa loob bago ko pa ibawas ang sahod mo. Nag-atubili si Javi. Tinitingnan si Rica at si Mang Andoy. Ibinigay ni Mang Andoy ang isang tanda ng pag-unawa sa batang lalaki. Okay lang, Iho. May hinaong sabi ni Mang Andoy. Pumunta ka na. Salamat sa iyong kabutihan. Kumpara ang buhay sa isang gulong. Minsan nasa itaas ka. Tinatangkilik ang tanawin. At may mga pagkakataong ikaw ay nakalud sa lupa. Nagtataka kung paano ka napadpad doon. Para kang kay Mang Andoy. Ang buhay ay parang nakatigil sa ilalim ng tila isang kawalang hanggan. Nakapunit-punit na damit at isang tungkod ang tanging kasama. Naglalakad siya sa masalimuot na kali ng lungsod. Isang tahimik na saksi sa mga buhay na malayo sa kanyang sariling realidad. Ngayon, ang kanyang paglalakbay ay nagtulak sa kanya sa mahagdang-hagdang daan ng Casa Encantada. Isang restaurant na kasing glamorosyo ng pangalan nito. Ang magintong chandelier ay kumikislap sa likod ng mga salaming dingding. At ang mga mamahaling bisita ay tumatawa habang ang mga waiter ay nagdadala ng mga tray ng mga pagkain na tanging pangarap lamang ni Mang Andoy na matikman. Tumigil siya sa labas. Ang tiyan ay umuugong. At ang amoy ng inihaw na karne at bagong lutong tinapay ay sumisingaw sa hangin. Hoy, matanda! Isang matalim na boses ang pumagitna sa kanyang mga iniisip. Isang gwardya, matangkad at nakakatakot. Ang tumambad sa kanya. Hindi pwedeng mag-ibang dito. Lumayas ka na. Tumingala si Mang Andoy. Ang kanyang mukhang puno ng mga kunutay, walang emosyon. Wala akong ginagawang masama. Gusto ko lang magpahinga. Napailing ang gwardya. Halatang naiirita na. Pagpahinga ka sa ibang lugar. Hindi namin kailangan ng mga katulad mo na nakakatakot sa mga customer. Huminga ng malalim si Mang Andoy. Hindi itong unang pagkakataon na siya'y trinatong ganito. At tiyak na hindi rin itong huling pagkakataon. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang batang lalaki na naka-uniforme ng waiter ang lumabas mula sa gilid ng pinto. Sir, heto po. Ang boses ng batay may lumanay, halos humihingi ng paumanhin, habang inabot nito kay Mang Andoy ang isang maliit na bag na kulay brown. May tinapay at sopas po dito. Hindi po ito marami, pero sana makatulong. Ang mapagod na mata ni Mang Andoy ay kumislap. Salamat, Iho. Anong pangalan mo? Javi po. Sagot ng bata nang may mahiyaing ngiti. Bago pa magsalita si Mang Andoy, dumating ang manager ng restaurant na si Rica. Ang kanyang mga takong ay kumakaskas sa kalsada ng may inis habang tinatamaan ng matalim na tingin si Javi. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hinagpis ni Rica. Hindi kami nagdenegosyo para magbigay ng awa. Bumalik ka sa loob bago ko ibawas ang sahod mo. Nag-atubili si Javi. Tinitingnan si Rica at si Mang Andoy. Ibinigay ni Mang Andoy ang isang tanda ng pag-unawa sa batang lalaki. Okay lang, Iho. Mahinaong sabi ni Mang Andoy. Pumunta ka na. Salamat sa iyong kabutihan. Habang si Javi bumalik sa loob ng restaurant, si Mang Andoy ay nakaramdam ng init ng kanyang dibdib. Ang kabutihang loob, kahit gaano kaliit, ay isang bihirang hiyas.
Ngunit ang kanyang mga iniisip ay naputol nang dumiretsahan si Rika at muling itinutok ang matalim na tingin sa kanya. "At ikaw?" pahayag ni Rika nang may pang-iinsulto. "Huwag ka nang bumalik dito. Sa susunod, ipapaaresto kita." Tinutok ni Mang Andoy ang kanyang mata kay Rika ng matagal na panahon. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mababasa. Pagkatapos, nang walang imik, tumalikod siya ng lakad palayo. Ngunit habang siya'y lumalakad, isang maliit na ngiting lumabas sa mga sulok ng kanyang labi. Kung alam lamang ni Rika kung sino talaga ang tinatakot niya. Sino ba talaga si Mang Andoy? Bakit siya ngumiti kahit sa matinding salita ni Rika? Ang mga kasagutan ay nakatago, handang magbukas ng mga paraang hindi inaasahan ng sinuman. Pabilis ng pabilis ang paglakad ni Mang Andoy habang umaalis siya sa Casa Encantada. Ang bahagyang ngiti ay nanatili sa kanyang mukha. Hindi siya basta isang pagod na matandang walang patutunguhan. Siya ay isang lalaking may layunin. Ang kahiyang kanyang naranasan ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na hindi kayang unawain ni Rika. Dumaloy siya papunta sa isang tahimik na parke, malayo sa mga matang mapanghusga ng mga estranghero. Umalalay siya sa isang luma at kupas na bangko. At binuksan ang brown na bag na inabot sa kanya ni Javi. Bahagyang matigas ng tinapay at malamig ng sopas. Ngunit ito ay nagbigay init sa kanyang puso kaysa sa kanyang tiyan. Kabutihang loob. Bulong niya sa sarili. Laging nagsisimula sa kabutihang loob. Ang mga iniisip ni Mang Andoy ay nagbalik sa batang si Javi. Ang batang nag-alay ng tulong kahit ipahamak pa ang kanyang trabaho. Hindi lang pagkain ang nakapag-impress sa kanya, ang tapang na kailangan upang salungatin ang isang tulad ni Rika. Ang batang iyon, naisip niya, ay may apoy sa loob. Habang ang araw ay nagsisimulang magtakip silim, kumuha si Mang Andoy ng isang maliit na kwaderno mula sa kanyang bulsa. Pinagtabi-tabi niya ang mga pahina na puno ng mga tala, obserbasyon, at mga guhit. Ang restaurant, ang mga tauhan, at ang mga customer. Lahat ay maingat na nakadokumento. Humintong siya sa isang guhit ni Rika. Ang kanyang mga matalim na mukha na pinalakas ng mga guhit ng lapis. Pagsisisihan din niya ang pagtatrato sa mga tao na parang basura. Bulong ni Mang Andoy sa sarili. Sa loob ng masalimuot na restaurant, si Java ay nagbabalik sa trabaho. Ang mga balikat ay tense. Ang pagsabog ni Rika ay patuloy na umalingaw sa kanyang isipan. Ngunit pinilit niyang itabi ito. May mga bayarin siyang kailangang bayaran. At ang kanyang lola na si Nana Belen ay umaasa sa kanya. Habang naglilinis siya ng mesa, dumaan si Rika sa kanyang harapan at ang ilong ay mataas. "At huwag mong akalaing hindi ko napansin na nagtatago ka ng pagkain kanina." Sigaw niya. "Gawin mo ulit yan. Wala ka na dito. Naiintindihan mo ba?" "Opo, ma'am." Tugon ni Javi. Ang boses ay matatag kahit naramdamang galit na kumukulo sa ilalim ng kanyang balat. Kinurot niya ang mga kamao. Ngunit pinilit pa rin magbigay ng ngiti. Hindi pa siya pwedeng lumaban. Hindi pa ngayon. Gabi na nang magsimulang pagwawalis ng matauhan ng restaurant. At nagbalik si Mang Andoy. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi siya napansin. Mula sa isang madilim na sulok sa kabila ng kalsada, pinagmamasdan niya habang ang mga ilaw sa loob ay unti-unting namatay. Nakapako ang kanyang tingin kay Rika na nagbibilang ng pera sa registrar. Ang malamig at makatarungang anyo nito ay nagpapakita na mas pinahalaga niya ang kita kaysa sa mga tao. Nakangiti. Tumalikod si Mang Andoy at nawala sa dilim ng gabi. Bukas, magsisimula ng susunod na yugto ng kanyang plano. Hindi lang siya naroroon upang subukan ang mga pagpapahalaga ng mga tauhan. Naroroon siya upang yugyugin ang kanilang mundo. Ang tunay na plano ni Mang Andoy at paano ito makakaapekto kay Javi, Rika
at sa buong Casa Encantada. Habang ang mga anino'y lumalapit, ang mga taya ay tumataas at ang mga lihim ay nagbabantang mabunyag. Kinabukasan ng umaga, buhay na buhay ang Casa Encantada. Sa karaniwang kaguluhan, ang mga waiter ay mabilis na naglalakad sa pagitan ng mga mesa. Ang mga chef ay sumisigaw ng mga utos sa kusina at ang matamis na amoy ng mga pastries ay sumasakop sa hangin. Para sa karamihan, isa na namang araw na tulad ng iba. Para kay Mang Andoy, ito ang simula ng isang mas malaking bagay. Mula sa kabila ng kalsada, pinagmamasday niyang restaurant habang umiinom ng isang murang tasa ng kape. Ngayon, hindi siya nakasuot ng mga punit-punit na damit tulad ng nakaraang araw. Sa halip, suot niya ang isang malinis na puting kamiseta, mga pantalon na maayos, at mga sapatos na kinislap. Bagamat simple ang kanyang itsura, malinaw na hindi na siya kabilang sa mga kalsada. Tumawid si Mang Andoy sa kalsada at pumasok sa restaurant. Ang kampanilya sa itaas ng pinto ay malumanay na tumunog. Halos hindi siya napansin ng matauhan sa simula. Ngunit ang mga mata ni Rica ay agad na nagtama sa kanya. Ang mga matalim niyang kilay ay nagkunot. Merong isang pamilyar na bagay tungkol sa kanya, ngunit hindi niya ito matukoy. "Pwede po bang ipakita niyo sa akin ang isang mesa?" Tanong ni Mang Andoy sa isang waiter na dumaan. Nag-atubili ang waiter. Isang batang babae na tinawag ni Lila. Malinaw na sinabi ni Rica kahapon na may mga uri ng tao na hindi tinatanggap. Ngunit ngayon, si Mang Andoy ay hindi tumutugma sa mga katangian ng mga taong dapat iwasan. "Opo, sir," sagot ni Lila. At inakay siya patungo sa isang mesa malapit sa bintana. Ngumiti si Mang Andoy. "Salamat, Iha. Napakabait mo." Habang siya'y naupo, napansin niya si Javi na may hawak na tray ng mga inumin. Sandali silang nagkatinginan at tumigil si Javi. Agad niyang nakilala si Mang Andoy, ngunit nagulat siya sa pagbabago. Itinaas ni Mang Andoy ang isang daliri sa kanyang labi na nagpapahiwatig kay Javi na manahimik, nalilito ngunit nagtitiwala. Tumango si Javi at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Mula sa kanyang pwesto sa counter, pinantayan ni Rica si Mang Andoy na parang isang agila. May isang bagay tungkol sa kanya na hindi siya mapalagay. Hindi naman siya gumagawa ng kalokohan, ngunit ang paraan ng kanyang pagdala sa sarili, parang ang pakiramdam ay kabilang siya sa lugar na iyon, na siyang ikinagagalit ni Rica. "Lila," tawag ni Rica, at ipinagwagayway ang kamay upang tawagin siya. "Sinong lalaking yun? Parang pamilyar siya." "Hindi ko po alam," sagot ni Lila, na tumaas ang mga mata kay Mang Andoy. "Humingi lang siya ng mesa, kaya ipinakita ko sa kanya." "Bantayan mo siya," sabi ni Rica. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. Hindi siya mukhang karapat-dapat dito. Tumango si Lila ng may pag-aalinlangan, bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ganun kalakas ang atensyon ni Rica sa isang magalang at maayos na bihis na tao. Habang tinatangkilik ni Mang Andoy ang kanyang pagkain, isang simpleng plato ng manok at kanin na maayos na inayos, tahimik niyang pinagmamasdan ng lahat ng nangyayari sa paligid niya. Napansin niya kung gaano nakipag-ugnayan si Javi sa mga customer, palaging magalang at tapat. Kahit pa sa ilalim ng matinding presyon, napansin din niya kung paano mag-utos si Rica. Ang matalim niyang boses ay tumatagos sa buong restaurant na parang latigo. Nang matapos ang pagkain, tinawag ni Mang Andoy si Lila. "Pwede mo bang dalhin sa akin ang manager?" Nag-atubili si Lila. Ang mga matay mabilis na dumapo kay Rica. Naabala nang nakamasid sa kanila. "Sige po," sagot ni Lila at mabilis na umalis. Dumating si Rica. Ang takong ng sapatos niya ay kumakaskas sa sahig ng tiles. "May problema ba?" tanong niya nang may matalim na tono. Ngumiti si Mang Andoy ng maligaya. "Wala pong problema. Sa katunayan,
Gusto ko pong purihin ang inyong mga tauhan, lalo na si Batang Javi na naroon. Isa siyang magandang halimbawa ng kabutihang loob at profesionalismo. Nagulat si Rika, hindi itong inaasahan niyang reaksyon. Salamat, sabi niya ng matigas. Ipinagmamalaki namin ang mataas na pamantayan namin dito. Kung gayon, patuloy ni Mang Andoy, hindi nawawalang ngiti. Ang inyong matauhan, ang kaluluwa ng lugar na ito. Ngunit ang pamumuno ang nagtatakda ng tono. Napakunot noo si Rika. At ano bang ibig mong ipahiwatig? Bago pa makasagot si Mang Andoy, isang tunog ng nabasag na salamin ang pumagitna sa kanilang pag-uusap. Lahat ng tao ay napatingin sa kusina, kung saan si Javi ay nakatigil. Ang tray ng mga basag na plato ay nasa kanyang paanan. Ang mukha ni Rika ay nagbago, puno ng galit, habang nagmamadali siyang lumapit kay Javi. Anong gagawin ni Rika kay Javi? At paano tutugon si Mang Andoy habang ang tensyon sa restaurant ay umabot sa sukdulan? Nagsimula nang umikot ang gulong ng tadhana at hindi na ito hihinto. Tahimik ang restaurant, maliban sa tunog ng mga basag na pinggan. Nakatuon ang lahat ng mata kay Javi. Nanamutla habang papalapit si Rika. Ang tunog ng kanyang matakong ay lalong lumalakas sa bawat hakbang. Ano ito? Tanong ni Rika, sabay turo sa kalat sa sahig. Akala mo ba ito ay laruan? Alam mo bang magkanong halaga ng mga pinggan na yan? Pasensya na po, ma'am. Kabadong sagot ni Javi. Ang boses ay halos bulong na lang. Aksidente lang po. Lilinisin ko po agad. Aksidente lang? Ang tono ni Rika ay puno ng pagdududa. Hindi tong unang beses na nagkamali kay Javi. Siguro hindi ka talaga para sa trabaho ito. Ibinaba ni Javi ang kanyang ulo. Hinawakan ang gilid ng kanyang apron upang pigilan ang mga uga ng kanyang mga kamay. Hindi matitiis ang kahiyan, ngunit kailangan niya ang trabahong ito. Nagtitiwala ang kanyang lola sa kanya. Excuse me. Kalmadong tinig ni Mang Andoy, ang pumagitna sa tensyon. Hindi ko po nais na makialam, ngunit mukhang nangyayari ang mga aksidente sa mga pinakamagaling sa atin. Sigurado akong isang masipag na batang katulad ni Javi ay nararapat ng konting pag-unawa. Lumingon si Rika kay Mang Andoy. Ang mga matay humigpit ang tingin. Sa buong galang, sir, wala po kayong pakialam dito. Sumandal si Mang Andoy sa upuan. Ang kanyang anyo ay hindi tinablan. Ngunit bilang isang nababayad na customer, masasabi kong pakialam ko po ito. Pagkatapos ng lahat, ang paraan ng pagpapahalaga ng isang negosyo sa mga tauhan nito ay malaki ang sinasabi tungkol sa kanilang mga pagpapahalaga. May ilang mga bulungan mula sa ibang mga customer habang napansin nilang nangyayari na mula si Rika sa galit. Kung maaari lang po, sabi niya ng may kayabangan, kailangan kong ayusin ito ng pribado. Ngumiti lang si Mang Andoy. Ang matalim niyang tingin ay nagpatigil kay Rika. Oo, syempre. Sigurado akong maayos mo ito ng patas. Sa loob ng kusina, nakalod si Javi sa sahig. Pinupulot ang piraso ng mga porselana gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Ramdam niyang bigat ng galit ni Rika na para bang isang ulap ng bagyo na nakatambay sa ibabaw niya. Ngunit habang siya naglilinis, hindi niya maiwasang isipin ang mga salitang sinabi ni Mang Andoy. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang tao na tumayo para sa kanya. Salamat po. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang isang sigla ng determinasyon. Hindi siya magpapatalo kay Rika. Hindi ngayon. Bumalik si Mang Andoy sa kanyang mesa at dahan-dahang ininom ang kanyang kape na para bang wala siyang pakialam sa kaguluhan sa kanyang nilka. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, mabilis ang pag-iisip ng kanyang utak.
Ipinakita ni Javi ang tapang at kababaang loob. Mga tangiang labis na hinahangaan ni Mangandoy. Ngunit si Rika, siyang epitome ng lahat ng hindi niya gusto. Kayabangan, kasakiman, at kakulangan sa malasakit. Habang pinagmamasdan ni Mangandoy si Rika na bumalik sa sahig, ang maskara ng katahimikan ay muling nakabigkis sa kanyang mukha. Bumalik ang ngiti ni Mangandoy. Wala siyang ideya na ang mga araw ni Rika ng pagiging mataas at malupit sa iba ay mabibilang na. Pagdating ng gabi, habang tapos na ang mga tauhan sa kanilang trabaho, tumunog ang telepono ni Rika. Nagkunot ang kanyang noo nang makita ang hindi kilalang numero sa screen, ngunit sinagot pa rin niya ito. Hello? Isang malalim na boses ang sumagot, makinis ngunit may kapangyarihan. Magandang gabi, Miss Rika. Ako po si Mr. Santiago, ang may-ari ng Casa Encantada. Napatigil si Rika. Hindi pa siya nakikipag-usap ng direkta kay Mr. Santiago. Bagamat kilala siya bilang isang taong mailap, ngunit makapangyarihan. Mr. Santiago, ano pong maipaglilingkod ko? Nakatanggap po ako ng ilang nakakabahalang ulat tungkol sa paraan ng pagtrato sa matauhan at customer sa ilalim ng inyong pamamahala. Sabi niya. Ang tono ng boses ay nagdulot ng kilabot kay Rika. Magkakaroon po ako ng personal na pagsusuri. Asahan po ninyo bukas. Bago makasagot si Rika, namatay ang linya. Nanginig ang mga kamay niya habang iniilalim ang telepono. Nagmamadali siyang tiningnan ang mapaligid ng restaurant. Ang utak ay mabilis na nag-iisip. Ang isang personal na pagbisita mula sa may-ari ay tanging isang bagay lang ang ibig sabihin. Siya'y tinitingnan ng mabuti. Sino ba talaga si Mr. Santiago? At anong alam niya tungkol sa ugali ni Rika? Baari bang may kaugnayan ito sa misteryosong pagdating ni Mangandoy? Ang bagyong nagsisimula sa Casa Encantada ay malapit nang magtamo ng buong lakas. Kinabukasan, ang Casa Encantada ay punong-puno ng tensyon. Ang mga galaw ni Rika ay mabilis at hindi mapakali. Ang karaniwang aura ng pagiging mataas ay napalitan ng kaba. Ang mga tauhan ay nagbubulungan. Ang kanilang kuryosidad tungkol sa biglaang pagbisita ng may-ari ay nahalo sa isang tahimik na pag-asa na baka magtapos na ang paghari ni Rika ng terror. Dumating si Javi ng maaga, gaya ng dati. Ang mukha ay matatag at puno ng determinasyon. Wala siyang alam tungkol kay Mr. Santiago, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ng tensyon sa hangin. Habang kinalabit ang kanyang apron, lumapit sa kanya si Lila. Narinig mo ba? Bulong nito, sabay suliyap sa likod, para siguraduhin wala si Rika sa malapit. Bibisitang may-ari ngayon. Kakaibang kaba si Rika buong umaga. Itinas ni Javi ang isang kilay. Ang may-ari? Akala ko hindi siya dumadalaw dito. Tama ka, sagot ni Lila. Ang boses ay bumaba pa ng higit. Pero mukhang may nag-report tungkol sa ugali ni Rika. Baka malaking bagay ito. Nag-isip si Javi. Baka si Mangandoy? Hindi siya nagsalita ng marami nung nakarang araw. Pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagdalas sa sarili. Para bang may alam siyang hindi sinasabi. Eksaktong tanghali, isang makintab na itim na sasakyan ang uminto sa harap ng restaurant. Bumukas ang mga pinto at lumabas isang lalaking eleganteng nakadamit na nasa 60 taon. Ang kanyang matalim na suit at polished na anyo ay nagbibigay ng respeto. Ngunit ang kanyang mukhang tumama sa atensyon ng lahat. Hindi maaring magkamali. Napaawang ang bibig ni Javi. Si Mangandoy ito. O mas tama, si Mr. Santiago. Namutlang mga tauhan nang si Mangandoy na ngayon ay tuluyang nakilala bilang may-ari ay pumasok sa restaurant na may tahimik na otoridad. Ang mukha ni Rika ay nagbago-bago. Ang kanyang karaniwang composure ay naglaho ng unang pagkakataon. Magandang hapon, sabi ni Mr. Santiago. Ang boses ay kalmado ngunit matatag.
Inaasahan kong lahat kayo ay nagsusumikap na panatilihin ng mga pamantayan ng Casa Encantada. Nagmadaling lumapit si Rica, ang mga kamay ay magkasalikop sa harap. Mr. Santiago, hindi ko pa inaasahan na darating kayo ng ganito kabilis. Kung alam ko lang. Itinas ni Mr. Santiago ang kamay. Pinatahimik siya. Walang kailangang drama, Rica. Nandito ako upang magmasid, hindi upang humanga. Lumingon siya sa iba pang mga tauhan at dagdag pa. Sige, magpatuloy lang kayo sa ginagawa nyo. Habang nagsimula ang lunch rush, tumayo si Mr. Santiago malapit sa counter. Pinagmamasdan ng lahat ng nangyayari ng may matalim na mata. Napansin niya kung gaano tinatanggap ni Javi ang mga customer ng may initang pag-aalaga. Kung paano pinamamahalaan ni Lila ang mga order ng mahusay at kung paano ang mga tauhan sa kusina ay nagsisikap upang matugunan ang agos ng mga order. At pagkatapos si Rica, ang matalim niyang tono at mabilis na pakikitungo ay kitang-kita na may kakaibang galit. Nag-uutos siya ng malupit at ang kanyang galit ay tumaas sa bawat maliit na aberya. Malinaw na naramdaman niya ang bigat ng presensya ni Mr. Santiago, ngunit sa halip na magbago, tila lalo pa niyang pinapalala ang kanyang mga galit. Isang beses, pinagalitan niya si Javi dahil sa pagkaantala ng isang order mula sa customer. Ang boses niya ay malakas na maririnig ng lahat. Akala mo ba ito'y biro? Wala kaming panahon para sa iyong kawalan ng kakayahan. Bago pa makasagot si Javi, umabante si Mr. Santiago. Rica, sabi niya, ang boses ay tumagos sa tensyon na parang kutsilyo. Tama na. Lumingon si Rica, ang mukha ay puno ng pagkabigla. Sir, ako'y... Ang ginawa mo ay eksaktong ipinakita ang dahilan kung bakit ako nandito. Sabi ni Mr. Santiago, ang mga matay hindi tinatablan. Salamat sa pagpapadali ng aking desisyon. Tahimik ang buong silid ng tinawag ni Mr. Santiago si Javi upang lumapit. Sabihin mo, anong pangalan mo? Javi po, sir. Sagot niya. Ang boses ay matatag kahit na mabigat ang sandali. Tumango si Mr. Santiago. Napansin ko ang iyong trabaho, Javi. Ipinakita mo ang kabutihan, pasensya, at integridad. Mga katangiang labis na kailangan ng establishmentong ito. Lumingon siya kay Rica at sinabi, epektibo agad. Ikaw ay tinatanggal sa iyong tungkulin bilang manager. Napaluhod si Rica, ang bibigay nakanganga. Pero sir, walang dahilan upang magtalo. Pinutol siya ni Mr. Santiago. Ang iyong mga aksyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang dahilan na maaari mong ibigay. Habang nakatayo si Rica, na frozen sa pagkabigla, naglakad si Mr. Santiago patungo sa mga natitirang tauhan. Naway maging aral ito. Ang restaurant na ito ay magtatagumpay hindi sa takot, kundi sa respeto at malasakit. Ang mga nagtataglay ng mga pagpapahalagang ito ay paparangalan. Habang umalis si Rica na talunan, ang matauhan ay nagdiwang ng tahimik. Ngunit ano ang susunod na mangyayari kay Javi? At bakit pinili ni Mr. Santiago na ipakita ang kanyang sarili sa oras na ito? Ang mga anino ng kanyang nakaraan ay malapit ng magbukas, na nagbabanta ng pagbabago sa lahat ng bagay. Pumaligid ang pinto ng malakas nang umalis si Rica. Ang mga takong niya ay pumapalo sa kalsada. Sa loob ng Casa Encantada, nagbagong atmosfera. Ang pakiramdam ng kaluwagan ay nahulaan ng kuryosidad habang ang mga tauhan ay nagtatanungan at nagbubulungan tungkol kay Mangandoy, umas tamang sabihin kay Mr. Santiago. Nakatayo si Javi na parabang na stone wall. Ang bigat ng sandali ay bumigat sa kanya. Hindi siya sigurado kung dapat bang magalak o mag-alala. Ang lalaking noon ay tila ordinaryo lamang, ngayon ay ipinakita bilang may-ari ng lahat ng ito. Ngunit bakit siya pumasok ngayon? Lumapit si Mr. Santiago kay Javi. Ang kanyang matalim na tingin ay nagbago, naging malumanay.
Javi, maaari ba kitang makausap ng pribado? Tumango si Javi. Sinundan siya ni Mr. Santiago papunta sa isang tahimik na sulok ng restaurant. Pinagmamasdan siya ng makasamahan. Ang mga matay, malalaking tanong. Ngunit wala ni isa ang naglakas loob na lumapit. Sabihin mo sa akin tungkol sa'yo, sabi ni Mr. Santiago. Ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagsusuri. Saan ka galing? Bakit mo pinili ang magtrabaho dito? Nag-atubili si Javi. Hindi sigurado kung gaano karami ang dapat ibahagi. Ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Mr. Santiago. Isang halo ng otoridad at totoong interes na nagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Lumaki po ako sa lungsod, sir. Nagsimula si Javi. Pumanaw po ang mga magulang ko ilang taon nang nakalipas at mula noon, ako nang nag-aalaga sa lola ko, si Nana Belen. Kinuha kong trabaho ito para masuportahan siya. Siya lang ang lahat sa akin. Nagangat ang kilay ni Mr. Santiago at sumulyap kay Javi. Si Nana Belen. Bulong niya, halos para sa sarili. Sigurado akong ipinagmamalaki ka niya. Tumango si Javi. Sana po, gusto ko lang po maging magaan ang buhay niya. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, tumayo si Mr. Santiago. Javi, nakikita ko ang malaking potensyal sa iyo. Ang iyong kabutihan at sipag ay mga bihirang katangian sa isang mundong kadalasang pinaparangalan ang kabaliktaran. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na magtaglay ng higit pang responsibilidad dito. Baka nga'y magtamo ka pa ng isang posisyon sa pamumuno. Nagulat si Javi. Ako? Sa posisyon ng pamumuno? Oo, sagot ni Mr. Santiago ng matatag. Pero bago tayo magpatuloy, may kailangan akong sabihin sa iyo. Makipagkita tayo mamaya pagkatapos ng iyong shift. May isang lugar na nais kong dalhin ka. Sumikip ang tiyan ni Javi sa lalo ng excitement at kaba. Opo, sir. Nandyan po ako. Pagdating ng gabi, nagmadali si Javi pa uwi upang tingnan si Nana Belen bago ang kanyang pakipagkita kay Mr. Santiago. Hindi niya miwasang maramdaman na may malaking mangyayari. Natagpuan niya ang kanyang lola sa kanyang karaniwang pwesto. Nag-iikot ang sinulid sa lumang sopa. Kumaway ito at ngumiti nang magilo nang pumasok siya. Kumustang trabaho, iho? Tanong nito. Interesante. Sagot ni Javi. Umupo sa tabi ng lola. May nangyari kanina. Dumating ang may-ari ng restaurant, si Mr. Santiago. Gusto raw niya ako makipagkita mamaya. Tumigil ang mga kamay ni Nana Belen. Ang mga karayom niya ay tumigil sa kalagitnaan ng tahi. Si Mr. Santiago? Ulit nito, ang boses ay medyo nanginginig. Anong sinabi niya sa iyo? Nag-alinlangan si Javi. Sinabi lang niyang nakikita niyang potensyal ko. Bakit? Kilala mo ba siya? Ang mata ni Nana Belen ay naging malayo. Parang nag-aalala at nagbabalik tanaw sa mga alaala na matagal niya nang nais kalimutan. Narinig ko na siya. Maingat na sagot nito. Mag-ingat ka, Javi. Ang matulid niya ay hindi umakyat sa kapangyarihan. Nang hindi gumagawa ng masakripisyo, hindi lahat sa kanila ay mabuti. Tumagilid ang ulo ni Javi. Nagugulan sa cryptic na babala ng lola. Pero mabait naman po siya sa akin. Hinawakan niya si Nana Belen sa kamay at hawak ay matatag. Pangako mo sa akin, mag-iingat ka. Minsan, ang kabutihan ay nasa ibabaw lang ng isang mas malalim na kwento. Nang gabing iyon, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng maliit na bahay ni Javi. Nasa likod ng sasakyan si Mr. Santiago. Itinuturo si Javi na sumama sa kanya habang ang sasakyan ay tumulak. Hindi maiwasan ni Javi na papansin kung gaano katahimik ang kalsada. Ang karaniwang ingay ng lungsod ay pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong ni Javi. Ang boses ay bumiyak sa katahimikan.
Pupunta tayo sa isang lugar na may maraming alaala para sa akin. Sagot ni Mr. Santiago. Isang lugar kung saan gumawa ako ng mga desisyon na nagbago ng aking buhay at ng buhay ng iba, magpakailanman. Ang sasakyan ay dumaan sa mga kalsada ng lungsod bago huminto sa gilid ng isang lugar na matagal nang pinabayaan. Agad nakilala ni Javi ang lugar. Dito naninirahan dati ang kanyang lola. Dito kung saan ang mga kwento ng pagkawala at pakikibakay nakaukit sa bawat pader na basag at mga naluluhang karatula. Dito, sabi ni Mr. Santiago, lumabas sa sasakyan at itinutok ang kamay kay Javi upang sundan siya. Habang papalapit sila sa isang gusali na malapit ng gumuho, ang mga sirang bintana ay kumikislap. Sa mababang liwanag ng mga streetlight, naramdaman ni Javi ang lamig na dumaan sa kanyang likod. Ang hangin ay mabigat sa mga kwentong hindi pa nabubunyag at hindi niya maialis ang pakiramdam na malapit na siyang maging bahagi ng isa sa mga ito. Anong mga lihim ang nakatago sa gusali na iyon? Bakit dinala ni Mr. Santiago si Javi dito? At anong koneksyon nito sa cryptic na bahala ni Nana Belen? Ang mga sagot ay mas malapit kay Javi kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit tiyak na may kapalit. Nag-atubili si Javi sa pinuntahan nang gusaling unti-unting gumuho. Ang mga sirang bintana at mga pader na tinatabunan ng graffiti ay tila bumubulong ng mga kwento ng pagpapabaya at sakit. Nakatayo si Mr. Santiago sa tabi niya. Ang ekspresyon nito ay hindi babasa, ngunit ang mga mata nito ay may kabigatan na hindi maikakailan ni Javi. Ang lugar na ito. Nagsimula si Mr. Santiago. Ang boses ay mababa. Dati ay puno ng buhay. Dito nagbabalik ang matawa ng mga bata. Dito ipinanganak ang mga pangarap. Ngunit pinabayaan ko ito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Javi. Ang boses ay halos isang bulong. Malalim na huminga si Mr. Santiago at itinuro ang pasukan. Pumasok ka. Kailangan mong makita ito ng sarili mo. Sa loob ng gusali ay madilim at mabaho. Ang madating maliwanag na pader ay pabalik-balik na nagbabalat at natutuklap. Sinundan ni Javi si Mr. Santiago sa isang makitid na pasilyo na nagbukas ng isang malaki at dim na kwarto. Ang lugar ay nakakakilabot na pamilyar, ngunit hindi matukoy ni Javi kung bakit. Ang mga lumang laruan at sirang kasangkapan ay nagkalat sa sahig. Ang mga pader na may mga lumang mural ng mga batang nakangiti ay nakadikit pa sa dingding. Dati ito isang ampunan, sabi ni Mr. Santiago. Ang boses ay may halong panghinayang. Pinunduhan ko ito maraming taon nang nakalipas. Umaasa na makabawi ako sa komunidad na kinalakhan ko, ngunit pinabayaan ko ito. Kumunot ang noo ni Javi. Hindi ko maintindihan. Bakit niyo ito ipinakita sa akin? Lumapit si Mr. Santiago sa isang sulok ng kwarto, kung saan isang lumang litrato na nakalagay sa sirang frame. Inalis ito at pinunasan ang aligabok bago inabot kay Javi. Ang larawan ay nagpapakita ng isang grupo ng mga bata na nakatayo sa harap ng ampunan. Ang mga mukha nila ay puno ng inosenteng saya. Tumalab ang pighati sa dibdib ni Javi sa sulok ng larawan. Mahirap makita, ngunit hindi pwedeng ipagkamali ang batang si Nana Belen. Hindi pwede ito, sabi ni Javi. Ang bibig ay parang matigas. Iyan ang lola ko. Tumango si Mr. Santiago ng mabigat. Si Nana Belen ay isa sa mga batang tumira dito. Isa siya sa huling umalis bago bagsara ang ampunan. Pabilis ang pagtakbo ng isip ni Javi habang sinusubukang intindihin ang koneksyon. Kilala ninyo siya. Kaya ninyo ako pinakikita ngayon? Nag-atubili si Mr. Santiago. Ang kanyang karaniwang tiwala ay nagbago. Oo, kilala ko siya. Pero may higit pa sa kwentong yan, Javi. Marami pang iba. Oops! May break muna.
Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Ang hangin ay nagbago. Mabigat na ang tensyon habang mga susunod na salita ni Mr. Santiago ay naghanging sa katahimikan. Javi, may isang bagay akong kinikimkim ng maraming taon. Isang katotohanan na matagal ko nang kinakatakutan harapin. Ano pong katotohanan? Tanong ni Javi. Ang boses ay nanginginig. Malalim na huminga si Mr. Santiago at tumingin ng diretso kay Javi. Ako po ang iyong lolo. Parang umikot ang buong kwarto habang binabago ni Javi ang direksyon ng kanyang mundo. Ano? Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko alam hanggang kamakailan lamang. Patuloy ni Mr. Santiago. Hindi sinabi ni Nana Belen sa akin na siya ay buntis nung ako ay umalis upang magtayo ng negosyo. Nalaman ko lang ang katotohanan nang bumalik ako sa lungsod at narinig ko ang pangalan niya. Pumaatras si Javi. Ang isip ay naguguluhan. Iniwan mo siya. Pinabayaan mo siya at ang lugar na ito? Oo. Amin ni Mr. Santiago. Ang boses ay puno ng panghinayang. Bata pa ako at hangal. Bulag sa ambisyon. Akala ko makakabalik ako balang araw at maayos ko ang lahat. Pero nung mga panahong iyon, huli na. Hinuwakan ni Javi ang mga kamao. Ang galit ay sumiklab mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Akala mo ba ang pagpapakita sa akin ng lugar nito at ang kwento ng iyong pagsisisi ay makakabawi sa ginawa mo? Ang lola kong nagpalaki sa aking mag-isa. At hindi ka nandyan. Hindi mo pwedeng pasukin ang buhay namin at magpanggap na nagmamalasakit ka. Ibinaba ni Mr. Santiago ang kanyang ulo. Ang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng mga salita ni Javi. Hindi ko inasahan ang iyong pagpapatawad, Javi. Ngunit nais kong ayusin ang mabagay para sa iyo, para kay Nana Belen, at para sa mga taong pinabayaan ko. Hinigpitan ni Javi ang panga. Paano? Nais kong muliing tayo ang ampunan. Sabi ni Mr. Santiago, ang boses ay matatag. Kahit na puno ng kalungkutan. Gusto kong gawing muling lugar ng pag-asa at nais kong tulungan mo ako. Pinagmamasdan ni Javi si Mr. Santiago. Ang emosyon ay nagsasalungatan sa kanyang puso. Sa isang banda, gusto niyang iwan ng lalaki at ang lahat ng pagsisisi nito. Ngunit sa kabilang banda, iniisip niyang mabatang maaring makatagpo ng kaligtasan at pagmamahal sa isang muling binuong ampunan. Iniisip din niya na si Nana Belen at lahat ng kanyang isinakripisyo para sa kanya. Huwag mong isipin na pinapatawad kita. Sabi ni Javi. Ang boses ay matatag. Pero kung itong talagang tungkol sa pagtulong sa iba, pag-iisipan ko para sa kanila, hindi para sa iyo. Tumango si Mr. Santiago. Ang ekspresyon ay halo ng kaluwagan at kalungkutan. Iyan lang ang hinihiling ko. Habang nilisan ni Javi ang gusali, ang puso niya ay puno ng mga hindi pa nasasagutang tanong at emosyon. Hindi niya maiwasang maramdaman na ito pa lang ang simula. Anong iba pang mga lihim ang nakatagong bahagi ng nakaraan ni Mr. Santiago? At paano kaya tatanggapin ni Nana Belen ang katotohanan? Ang mga sagot ay mas malapit kay Javi kaysa sa inaakala at tiyak na magbabago ang lahat. Tahimik na naglakad pa uwi si Javi. Ang litrato ng ampunan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Malabong mga ilaw ng lungsod sa paligid niya habang ang isip niya ay mabilis na pumapalakpak sa mga tanong. Paano nga ba natago ng lola niya ang isang bagay na ganito kahalaga? At bakit ngayon
Matapos ang lahat ng mga taon, ipinakita ni Mr. Santiago, Mang Andoy, ang kanyang sarili. Pagdating ni Javi sa bahay, tumigil siya sa pintuan. Sa loob, narinig niyang humuhuni si Nana Belen. Isang awit na madalas niyang kantahin kapag akala niyang walang nakikinig. Nakakapagbigay ito ng aliw at pamilyaridad. Ngunit sa gabing ito, ramdam na puno ng mga lihim. Binuksan niya ang pinto. "Lola," tawag niya. Ang boses ay may kabuntot na tensyon. Itinaas ni Nana Belen ang mata mula sa kanyang upuan. Ang mga kamay na tinatahi ay nakapatong sa kanyang mga hita. "Javi, ang late mo yata. Ayos ba ang usapan niyo ng may-ari?" Umupo si Javi sa tapat niya at ipinakita ang litrato. "Lola, sino ito?" Napalayo ang kulay ng mukha ni Nana Belen nang tumingin siya sa larawan. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang inabot ang litrato. Ang mga labi niya ay hubigbit. "Saan mo nakuha ito?" tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. "Mula sa kanya, si Mr. Santiago," sagot ni Javi. Ang tono ng boses ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. "Sinabi niyang lahat, Lola. Tungkol sa ampunan, tungkol sa iyo, tungkol sa pagiging lolo ko." Pumikit si Nana Belen. Isang patak ng luha ang dumaling mula sa kanyang pisngi. "Inaasahan ko, hindi mo kailangang malaman ito." Lumapit si Javi at nagsimulang magtampo. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Lola? Lahat ng ito. Akala ko tayo lang. Lagi mo sinasabi na wala tayong kailangan na iba." Binuksan ni Nana Belen ang mga mata. Ang mga titig ay mabigat na puno ng kalungkutan. "Dahil ayokong dalhin mo ang sakit na dala ko, iho. Ang iyong lolo. Iniwan niya ako noong pinakailangan ko siya. Pinili niyang ambisyon kaysa sa pamilya." Naputol ang boses ni Nana Belen hanggang sa nagpapatuloy siya. "Nung magsara ng ampunan, wala akong mapuntahan. Nakahanap ako ng trabaho bilang isang katulong. Dumaan sa hirap para mabigyan kita ng buhay na nararapat sa iyo. Ayokong pagtataksil niya ang magdulot ng anino sa atin." Ang galit ni Javi nagbago at naging kalungkutan. "Pero nandyan na siya ngayon, Lola. Sabi niya nais niyang itama ang lahat." Tumigas ang mukha ni Nana Belen. "Nandyan na siya ngayon dahil hindi niya nakayang takasan ang kanyang konsensya. Ang mga tao tulad niya, hindi nagbabago, Javi. Bumabalik sila kapag kailangan na nila, hindi dahil talagang nagmamalasakit sila." Naging tahimik ang buong kwarto habang iniisip ni Javi ang mga sinabi ng Lola. Hindi niya matanggi ang sakit sa boses nito at ang katotohanan sa mga mata. Ngunit hindi rin niya maiwasang makitang posibilidad ng mabuti sa plano ni Mr. Santiago. "Paano kung totoo siya ngayong pagkakataon, Lola?" tanong ni Javi ng mahina. "Paano kung ang muling pagbuo ng ampunan ay makakatulong sa mga bata na katulad mo noon?" Nag-atubili si Nana Belen. Ang kanyang determinasyon ay naguguluhan. Ang pagtulong sa mga bata ay isang marangal na layunin, Javi. Ngunit huwag mong hayaang gamitin niya ito upang makuha ang iyong pagpapatawad. Hindi mo siya utang na loob. Dahan-dahang tumango si Javi. Hindi pa rin sigurado kung paano sasagutin ang sitwasyon. Ang bigat ng desisyon ay bumigat sa kanyang balikat. Maaari ba niyang pagkatiwalaan ang intensyon ni Mr. Santiago o tama si Nana Belen na mag-ingat? Kinabukasan, bumalik si Javi sa Casa Encantada. Ang isip ay patuloy na nag-iisip. Naghihintay si Mr. Santiago sa isang pribadong opisina. Ang kanyang postura ay kalmado ngunit mapanuri. "Nakapag-usap ka na ba sa lola mo?" tanong ni Mr. Santiago. Tumango si Javi. "Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa nangyari noon, tungkol sa pag-alis mo." Tumaas ang panga ni Mr. Santiago, ngunit hindi siya nagsalita. "Huwag mong gawing dahilan ng ampunan para makuha ang pagpapatawad ko." Patuloy ni Javi. "Huwag mo kaming gawing bahagi ng iyong pagsisisi, ngunit may kondisyon ako."
Tumas ang kilay ni Mr. Santiago. Nakikinig ako. Malalim na huminga si Javi. Kung itatayo natin ulit ang ampunan, gusto kong makialam sa bawat desisyon. Gusto kong mayroong buong transparency tungkol sa pinagmumula ng pera at kung paano ito gagastusin. At gusto ko rin makialam ang lola ko. Karapatan niya yun. Isang maliit na ngiti ang kumurap sa mga labi ni Mr. Santiago. Pati ikaw, Javi. Kamukha mo siya. Matatag. Determinado. Hindi madaling magkompromeso. Di pa yan sagot, sabi ni Javi habang inikrus ang kanyang mga braso. Tumawa ng konti si Mr. Santiago. Tama ka, may pangako ako, Javi. Ito ay magiging proyekto natin at ang karunungan ng lola mo ang magiging gabay natin. Nagkamay ang dalawa. Isang maingat na alyansang nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Habang umalis si Javi mula sa opisina, ramdam niyang magkahalong pag-asa at kabalisahan. Kinuha niyang unang hakbang patungo sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya malis ang pakiramdam na ang daraan ng daan ay hindi magiging madali. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Javi sa kanyang kama, ang kanyang telepono ay nagbuzz ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Sinong nagpadala ng mensahe? At anong mga nakatagong katotohanan ang naghihintay pang lumabas? Nakatitig si Javi sa screen ng kanyang telepono. Ang mensahe ng text ay parang nagsusunog sa kanyang isipan. Mag-ingat sa mga pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang binabasa niya itong muli. Walang pangalan, walang numero. Isang nakakatakot na babala na nag-iwan sa kanya ng maraming tanong. Sinong nagpadala? Tungkol ba ito kay Mr. Santiago? Tungkol sa ampunan? O baka naman may isa pang tao na nais siyang manipulahin? Ang pag-iisip tungkol dito ay naging dahilan upang mawalan siya ng tulog. Si Javi pabalik-balik sa kama. Ang bigat ng mensahe, naghahalo ng alon sa kanyang emosyon. Nang magdapit hapon, nakagawa siya ng desisyon. Hindi siya papayag na hadlangan siya ng takot o duda. Ngunit hindi rin siya magtitiwala ng bulag sa kahit sino. Hindi man kay Mr. Santiago. Kinabukasan, bumalik si Javi sa Casa Encantada para makipagkita kay Mr. Santiago. Muling binuksan ang restaurant sa ilalim ng bagong pamamahala. Ang mga tauhan ay mas masigla, nagtatrabaho ng may bagong layunin. Pati si Lilay, tila mas magaan ng pakiramdam. Bumingiti habang nagsisilbi ng mga customer na wala nang mahigpit na pagmamasid ni Rica. Pinagtagpo ni Mr. Santiago si Javi sa kanyang pribadong opisina na may malawak na blueprint na nakalatag sa mesa. Javi, pinasimulan ko ng aking team para gumuhit ng mga plano para sa ampunan. Gusto kong suriin mo ito kasama ako. Lumapit si Javi at pinagmasdan ng mga detalyadong guhit. Ang gusali ay dinisenyo upang maging moderno ngunit malugod, na may mga silid-aralan, dormitoryo, at pati isang maliit na palaruan. Higit pa ito sinaasahan ni Javi. At saglit, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Mukhang maganda. Maingat na sinabi ni Javi. Pero kailangan ko pa ring malaman. Bakit ngayon? Bakit mo gustong buuin ang ampunang ito pagkatapos ng lahat ng mga taon? Napabuntong hininga si Mr. Santiago at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-iisip. Hindi ko mababago ang mapagkakamali ko, Javi. Ngunit maaari kong subukang itama. Hindi ito tungkol lamang sa nakaraan. Tungkol ito sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga bata para sa mas magandang kinabukasan. Tumango si Javi, ngunit ang mensaheng natanggap pa rin ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Nagdesisyon siyang magtanong pa. At saan manggaling ang pondo? Hindi ito isang maliit na proyekto. Nagtagpo ang mga mata nila ni Mr. Santiago. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-iisip. Hindi ko mababago ang mapagkakamali ko, Javi. Ngunit maaari kong subukang itama. Hindi ito tungkol lamang sa nakaraan. Tungkol ito sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga bata para sa mas magandang kinabukasan. Tumango si Javi, ngunit ang mensaheng natanggap pa rin ay hindi nawawala sa kanyang isipan. Nagdesisyon siyang magtanong pa. At saan manggaling ang pondo? Hindi ito isang maliit na proyekto. Dagtag po ang mga mata nila ni Mr. Santiago.
Wala sa aking personal na ipon. Maganda naman ang naging takbo ng negosyo ko sa mga taon. Pero ang yaman ay walang kahulugan kung hindi ito magagamit para sa mas mataas na layunin. Ang sagot ay, nakumbinsi siya. Ngunit hindi pa rin maalis ni Javi ang pakiramdam ng may isang bagay na hindi sinasabi. Nang gabing iyon, dinala ni Javi ang blueprint pa uwi upang ipakita kay Nana Belen. Ang mga mata ni Nana Belen ay naging malumanay habang tinitingnan ang mga plano. Ang mga daliri ay gumuguhit sa mga linya ng ipinagpaplanong gusali. Ang planong ito ay maring maging maganda. Aminin niya. Kung magagawa ng tama. Ngumiti si Javi. Kaya gusto ko nang makialam, Lola, ang iyong karanasan, ang iyong karunungan. Baka katulong ito ng malaki. Nag-atubili si Nana Belen, ngunit tumango rin. Sige iho, pero huwag tayong magpapadala agad. Tignan natin kung paano ito magaganap. Habang lumipas ang mga araw, ibinuhos ni Javi ang kanyang oras at lakas sa proyekto. Si Mr. Santiago at siya ay nagsimulang maghanap ng mga lokasyon, makipagpulong sa mga arkitekto, at pag-usapan ng mas maliliit na detalye ng ampunan. Pati si Nana Belen ay sumama sa ilang pulong, at ang kanyang maingat na pag-aproba ay unti-unting naging tunay na interes. Ngunit hindi kilalang Tex ay patuloy na sumusunod kay Javi. Bawat pagkakataon na makita niya si Mr. Santiago, bawat bagong desisyon na ginagawa, palagi niyang tinatanong kung siya ba'y minamanipula. Isang gabi, habang inaayos ni Javi ang mga lumang files sa opisina ng restaurant, napansin niyang may nakasaradong drawer sa desk ng Mr. Santiago. Tumigil siya. Ang kanyang kuryosidad ay nabuhay. Anong nakatago? May hinahanap ka ba? Isang boses ang nagpagulat sa kanya. Dahil dito, mabilis siyang lumingon at nakita si Mr. Santiago na nakatayo sa pinto, ang mukha ay walang emosyon. Pinapalinis ko lang po. Mabilis na sagot ni Javi habang umiwas mula sa drawer. Wala akong intensyong makialam. Lumapit si Mr. Santiago, ang kanyang mga matay matalim at matatag. May mga bagay na mas mabuting nakatago, Javi. Hindi lahat ng katotohanan ay nagdudulot ng kapayapaan. Pumiglas ang lalamunan ni Javi, ngunit tumango siya. Niintindihan ko. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Javi pa uwi, naramdaman niyang lamig ng hangin. Ang mga kalye ay hindi karaniwang tahimik. Ang mga yapak ay umuukit ng tunog sa mga pader ng gusali. Nang lumiko siya sa kanto patungo sa kanyang bahay, napansin niyang may isang anino sa madilim na bahagi ng kalsada. Javi, tawag ng boses, mababa at magaspang. Hindi mo alam ang buong kwento. Sino ka? Maraing tanong ni Javi, ang mga kamway nagkakumpol. Humakbang ang anino patungo sa kanya, ngunit ang mukha nito'y natatakpan ng dim na ilaw. Hindi ganyan ang Mr. Santiago na iniisip mo. May itinatago siya. Isang bagay na pwedeng makasira ng lahat ng pinapalakas mong buuin. Bago pa makasagot si Javi, nawala ng anino sa dilim, na nag-iwan lamang ng isang piraso ng papel. Binuksan ni Javi ito gamit ang nanginginig niyang kamay. Nakasulat dito ang isang address at ang mga salitang, hanapin ang katotohanan. Anong matutuklasan ni Javi sa misteryosong address na iyon? At paano nito mababagong pananaw niya kay Mr. Santiago at sa proyekto ng ampunan? Nakatago ang mga sagot sa mga anino, ngunit may mga bantay itong pwedeng magpabago sa lahat ng akala niyang alam niya. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Javi sa lamesa sa kusina. Ang nakatiklop na piraso ng papel ay nakapatong sa harap niya na para bang isang hamon. Napansin ni Nana Belen ang kanyang pagkabahala at dinilapag ang tasa ng kape na kanyang iniinom. Parang may bumabagabag sa iyo, iho. Mahina niyang sinabi. Anong nasa isip mo? Nag-atubili si Javi, hindi sigurado kung sasabihin ba niya kay Lola tungkol sa misteryosong tao na humarang sa kanya nung nakaraang gabi. Ngunit hindi siya magaling sa pagtatago ng lihim, lalo sa kanyang lola. Lola, nagsimula siya. May humarang sa akin nung pauwi ako kagabi. Sabi nila,
May mga bagay po kay Mr. Santiago na hindi ko alam. Binigyan nila ako ng address at sinabi na doon ko matutuklasan ng katotohanan. Nagtiim ng mukha si Nana Belen. Sinabi ko sa iyo na mag-ingat, Javi. Si Santiago ay isang tao na laging may mga anino na sumusunod sa kanya. Kaya nga, kailangan kong alamin ito. Sabi ni Javi, ang tinig ay matatag. Kung may tinatago siya, kailangan kong malaman. Lalo na bago pa tayo magpatuloy sa proyekto ng ampunan. Pinagmasdan siya ni Nana Belen ng matagal bago tumango. Mag-ingat ka, iho. Huwag kang magtiwala agad sa kahit sino. Kinahapunan. Sumakay si Javi sa isang taxi patungo sa address na nakasulat sa papel. Ang biyahe tila mas mahaba kaysa sa aktual na distansya. Ang isip niya ay puno ng mga posibilidad. Nang dumating sila, natagpuan ni Javi ang sarili sa harap ng isang sirang warehouse sa gilid ng lungsod. Ang kalawangin nitong mga pinto at mga basag na bintana ay nagbigay sa isang nakakatakot na pakiramdam. Maingat siyang pumasok. Ang bahagyang amoy ng alikabok at amag ay tumama sa kanyang ilong. Ang loob ng madilim, tanging sinag ng araw mula sa mga siwang sa dingding ang nagbibigay liwanag. Sa unang tingin, mukhang abandonado ito. Ngunit habang lumalalim siya sa loob, napansin niyang isang mesa na puno ng mga lumang dokumento at larawan. Sumakit ang dibdib ni Javi habang pinipiling isang litrato. Isa itong larawan ng isang grupo ng malalaki na nakasuot ng mga suit, nakatayo sa harap ng isang magarbo at malaking gusali. Nasa gitna ng grupo si Mr. Santiago, mas batang version ng kanya. Sa mukha ay seryoso at puno ng pride, ngunit ang gusali sa likod nila ay hindi ampunan. It was a prison. Sa mga papeles sa mesa, nakakita si Javi ng isang folder na may label na Project Hope Confidential. Nasa loob nito ang mga dokumento na naglalarawan ng isang partnership ni Mr. Santiago at isang kumpanya na may kinalaman sa pagpapatayo ng mga pasilidad para sa juvenile detention. Habang binabasa niya ang mga dokumento, natuklasan niyang nakagugulat na impormasyon. Ang ampunan na dating pinondohan ni Mr. Santiago ay naging isang detention center pagkatapos itong isara. Hindi, bulong ni Javi. Habang mabilis na pinapanis ang mga pahina. Ayon sa mga dokumento, ang pagbabago ng gamit ng ampunan ay bahagi ng isang kapakipakinabang na kondisyon. Kumita si Mr. Santiago mula dito. Iniwan ng mga bata na walang matutuluyan. Napalunok si Javi. Ang tiyan ay parang nabagsakan ng isang mabigat na bato. Paano maaring kumita ang lalaki ngayon ay nagsasabing nais siyang buhayin ang ampunan mula sa pagkawasak nito. Bago pa man makapag-isip si Javi, narinig niyang isang ingay ng kalawang sa warehouse. Lumingon siya, ang pulso ay bumilis. Isang lalaki na nakasuot ng madilim na coat ang lumabas mula sa mga anino. Ang mukha nito'y natatakpan ng isang sombrero. Huwag ka dapat nandyan, malamig na sabi ng lalaki. Humakbang si Javi paatras, hawak ang folder. Sino ka? Ikaw bang nag-iwan ng address na ito? Hindi sumagot ang lalaki, kundi ang mga mata nito ay kumikislap ng matalim. Kung pinapahalagan mo ang buhay mo, aalis ka na ngayon at kalimutan mo lahat ng nakita mo. Pumigla si Javi at pinigilan ang sarili na matakot. Hindi. Kailangan kong malaman ang katotohanan kung may tinatago si Mr. Santiago. Hindi ko siya hayaang magpatuloy sa proyekto ng ampunan. Lumapit ang lalaki. Ang tinig ay bumaba sa isang matalim na boses. Ang katotohanan ay hindi magpapalaya sa iyo, bata. Sisirain itong lahat ng pinapahalagahan mo. Nagbago ang takot ni Javi sa pagtutol. Kung ganun, mukhang kakayanin ko. Biglang sumugod ang lalaki, ngunit mabilis na umiwas si Javi sa paligid ng mesa. Ang folder ay mahigpit niyang hawak. Parang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Tumakbo siya patungo sa pintuan. Naririnig ang mayapak ng lalaki na malapit na. Pagdating ni Javi sa pintuan, binaliktad niya ang isang upuan at itinapon ito sa daraanan ng lalaki. Nakakuha siya ng ilang mahalagang segundo.
Lumabas siya sa liwanag ng araw at tumakbo hanggang sa sumakit ang kanyang mga baga. Hindi siya tumigil hanggang sa malayo na siya mula sa warehouse. Ang pusay, kumakabog ng malakas. Ang folder sa kanyang mga kamay ay mas mahigpit kaysa dati. Nang makauwi si Javi, bumagsak siya sa sofa. Ang isip ay magulo. Ang mga dokumento sa folder ay nagpakita ng isang ibang mukha ni Mr. Santiago. Isang lalaking dati ay pinili ang kita kaysa sa mga batang noon ay ipinagmalaki niyang tulungan. Ngunit bakit siya bumalik ngayon? At bakit siyang pinili ni Mr. Santiago upang maging bahagi ng kanyang plano? Isa bang totoong pagsubok na magtama ng mga pagkakamali? O isa na namang kalkuladong hakbang? Habang tinitingnan ni Javi ang folder, nagbuzz ang kanyang telepono ng isang bagong mensahe. Hindi neto anonymous. Alam kong nahanap mo ng folder. Pumunta ka sa opisina ko bukas. Kailangan nating mag-usap. Santiago. Anong sasabihin ni Santiago kapag hinarap siya ni Javi? Gamit ang mga ebidensya ng kanyang nakaraan. At sino ang misteryosong lalaki sa warehouse? Nasa harapan na ni Javi ang mga katotohanan na magpapaalanganin sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. At ang mga sumunod na desisyon na gagawin niya ay maghubog hindi lamang ng kanyang kinabukasan, kundi pati na rin ang buhay ng iba. Kinabukasan, pumasok si Javi sa Casa Encantada na may hawak na folder na nakatago sa ilalim ng kanyang braso. Ang bigat ng laman nito ay nagpapahirap sa bawat hakbang niya, ngunit matatag ang kanyang desisyon. Ano man ang sasabihin ni Mr. Santiago, handa na siyang harapin ito. Tahimik ang restaurant habang papunta si Javi sa pribadong opisina. Naghihintay si Mr. Santiago, nakaupo sa likod ng kanyang desk at nakatupi ang mga kamay na natili ang kanyang karaniwang kalmadong mukha. Ngunit may tensyon sa mga mata nito na hindi pa nakita ni Javi dati. Dumating ka, sabi ni Mr. Santiago. Ang tinig ay may ingat. Alam mong darating ako. Tugon ni Javi. Inilapag ang folder sa mesa. Nahanap ko ito sa warehouse. Tiningnan ni Mr. Santiago ang folder, ngunit hindi ito hinawakan. Sa halip, umupo siya ng tuwid. Pinagmamasdan si Javi. At ngayon, gusto mong makuha ang mga sagot? Siyempre, gusto ko. Sagot ni Javi. Ang tinig ay tumataas. Sabi mo, gusto mong buhayin ng ampunan. Itamang mga pagkakamali. Pero itong mga papeles, itong folder, sinasabi na kumita ka mula sa pagbabago nito at ginawa mong detention center. Akala mo ba hindi ko malalaman? Napabuntong hininga si Mr. Santiago. Ang mga balikat ay parang tinimbang ng mabigat na bagay. Tama ka. Kumita ako mula dito. Nang ang ampunan ay nahirapan. May mga investor na lumapit sa akin na nag-alok ng paraan para may ligtas ito. O ganun ang sabi nila. Ipinangako nilang gagawin nila itong pasilidad na maglilingkod pa rin sa komunidad. Ngunit sa halip, naging isang bilangguan ito para sa mga bata. Humintog siya saglit. Ang tinig ay may halong pagsisisi. Nabulag ako sa ambisyon. Sinabi ko sa sarili ko na ito ay para sa kabutihang panlahat. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong iniwasan ko ang mga bata. At nang matutunan ko ang mga naging epekto nito, huli na. Nagawa ko ng lahat. Hinapit ni Javi ang mga kamao. Kaya ngayon, gusto mong burahin ang iyong pagkakasala sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong ampunan? Umaasa ka ba na mawawala ang lahat ng ito? Hindi ganun kasimple. Sagot ni Mr. Santiago. Ang tono ay matatag. Hindi ko mababagong nakaraan, Javi. Pero pwede kong subukang gawing tama ngayon. Gusto kong ibang-iba ang proyektong ito. Gusto kong tunay itong makatulong sa komunidad bilang pagkilala sa mga tao na nabigo ko, kabilang ng lola mo. Tinutok ni Javi ang mata kay Mr. Santiago. Ang mga emosyon ay nagsasagupaan sa loob niya. At yung lalaki sa warehouse, sino siya? Bakit niya ako binabalaan na huwag magtiwala sa'yo? Tumagilid ang mga mata ni Santiago. Ang lalaki nakita mo ay isang paalala ng aking nakaraan.
Isang dating kasamahan na ayaw akong magtagumpay. Siya ay nabubuhay sa kaguluhan at manipulasyon at gagawin niyang lahat para pigilan akong magbago. Pinagmasdan ni Javi si Mr. Santiago. Ang mga matay masuyong pinapaira lang duda. Bakit ako maniniwala? Tumayo si Mr. Santiago, hindi umiwas sa mata ni Javi. Hindi mo kailangan, pero isipin mo ito. Kung gusto mo talagang itago ang katotohanan, bakit ko papayagang maglakad ka palabas ng opisina ko dalang folder na yan? Bakit ko ikaw isasama sa proyektong ito? Nag-atubili si Javi, ngunit unti-unting tumatagos ang luhikas sa mga sinabi ni Mr. Santiago. Ngunit nandun pa rin ang mga alinlangan, patuloy na kumakalabit sa mga gilid ng kanyang tiwala. Habang nag-aalab ang tensyon sa hangin, lumapit si Mr. Santiago. Kung may duda ka pa sa akin, Javi, may alok ako. Puntahan natin ang mga investor na may kinalaman sa pagbagsak ng ampunan. Harapin natin sila at pakinggan ang kanilang panig. Napanganga si Javi. Gusto mong harapin ang mga taong tumulong sa'yo para sirain ang ampunan? Bakit ngayon? Dahil, sagot ni Mr. Santiago. Ang tinig ay matatag. Ito lang paraan para patunayan sa iyo at sa sarili ko na seryoso ako sa paggawa ng tama. Kinagabihan, bumalik si Javi sa bahay at sinabi kay Nana Belen ang alok ni Mr. Santiago. Ang reaksyon ng lolay, agad at matalim. Huwag, Javi. Mariing sinabi ni Nana Belen. Sobra nang natuklasan mo. Ang paghuhukay pa sa kanyang nakaraan ay magdudulot lang ng problema para sa kanya at para sa iyo. Pero Lola, argumento ni Javi, ito na sigurong tanging paraan para makuha ang buong kwento. Gusto kong harapin natin ang mga investor. Malalaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan ay mabigat ng pasanin, iho. Minsan, mas mabuting manatili na lang itong nakabaon. Wika ni Nana Belen. Sa kabila ng babala ni Nana Belen, nagdesisyon si Javi na ituloy ito. Kinabukasan, nagpunta sila ni Mr. Santiago upang makipagkita sa isa sa mga investor na nakalista sa folder. Ang lalaking ito, si Mr. Alvarez, ay isang mayamang negosyante sa real estate na malaki ang kinalaman sa pagbabago ng ampunan. Nagpulong sila sa isang marangyang opisina sa downtown. Tinutulungan sila ni Mr. Alvarez ng isang malamig na ngiti. Ang mga mata nito ay matalim na sinusuri sila. Well, sabi ni Mr. Alvarez. Ang tinig ay puno ng pang-iinsulto. Tingnan natin kung sinong nagbalik upang harapin ang malumang multo. Narito kami para sa mga sagot. Sagot ni Mr. Santiago. Ang tono ay matalim. Sabihin mo sa amin ang katotohanan tungkol sa nangyari sa ampunan. Nagmumura si Alvarez sa kakatawa. Ang katotohanan? Ang katotohanan na ikaw mismo, Santiago. Ang kusang loob na lumahok dito. Pinirmahan mo ang mga papeles. Tinanggap ang mga tseke. At iniwasan ng mga bata, huwag mong gawing parang bayani ka ngayon. Hinapit ni Javi ang mga kamao habang nakikinig. Ang galit ay dumarating. Kaya ang ibig mong sabihin, lahat ito ay dahil lang sa pera? Siyempre, sabi ni Alvarez habang ngumingiti ng may pang-aasar. Pero wala namang problema si Santiago noon, di ba? Nakakatawa kung paano nagiging desperado ang mga tao dahil sa kalungkutan. Ang mga salita ni Alvarez ay tumama sa kalooban ni Javi. Ngunit siya ba'y nagsasabi ng buong katotohanan? At kung si Mr. Santiago nga'y kasabwat, magagawa pa ba niyang tunay na magbago? Habang tumitindi ang tensyon, napagtanto ni Javi na ang landas patungo sa katotohanan ay mas madudugo kaysa sa inaasahan niya. Bumilis ang paghinga ni Javi habang umiikot sa kanyang isipan ang mga salita ni Alvarez sa marangyang opisina. Humarap siya kay Mr. Santiago, ang mga matay puno ng tanong, naghihintay ng paliwanag. Totoo ba yan? Tanong ni Javi. Ang tinig ay nanginginig na puno ng galit at hindi makapaniwalang reaksyon. Talaga bang ganyan ka ka-in love? Bumagsak ang mabalikat ni Mr. Santiago.
Nawawala ng maskara ng kontrol. Hindi ko ito tatanggihin, Javi. Pinirmahan ko ang mga papeles. Ako ang nagdesisyon. Pero hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Tungkol ito sa takot. Takot na mabigo. Takot na mawala ng lahat ng pinaghirapan ko. Takot? Sumabog si Javi. Ang tinig ay tumataas. Pinayagan mong sirain ng isang ampunan. At ang buhay ng mga inosenteng bata dahil lang sa takot. Hindi takot yan, kundi makasarili. Tumawa si Alvarez. Mula sa likod ng mesa, malinaw na ini-enjoy ang tensyon. Hindi siya nagkakamali, Santiago. Hindi ka talaga para sa ganitong klaseng trabaho. Laging mahina kapag moralidad na ang usapan. Tama na, sagot ni Mr. Santiago. Ang tinig ay nagsimulang magbatahimik. Masaya ka na ba? Na pinagmamasdan mo kami magdusa, Alvarez. Pero hindi ako dito para magpasaya sa'yo. Alam natin pareho na mas masahol pang ginawa mo kaysa sa ginawa ko. Napawi ang ngisi ni Alvarez sa unang pagkakataon. Mag-ingat ka, Santiago. Nasa delikadong lugar ka. Anong ibig niyang sabihin? Na mas masahol pa? Tanong ni Javi, ang mga matay tumuto kay Alvarez. Humilig si Alvarez pabalik sa upuan. Muling lumabas ang mapanuksong ngiti. Gusto mo ba talagang malaman? O baka gusto mo lang magpanggap na moral na hukom tulad ng lolo mo? Sabihin mo. Utos ni Javi, ang mga kamuhay nakakuyom. Nagbuntong hininga si Alvarez ng malakas. Sige, kung gusto mong malaman, si Santiago ay isang maliit na bahagi lang ng buong plano. Ang tunay na plano ay akin at ng ilan pang mga pagpapalit ng ampunan sa detention center ay hindi lang kumita. Ito ay isang estratehiya. Hindi basta-basta ang mga batang napunta roon. Pinili namin sila. Parang nagdilim ang paningin ni Javi. Pinili? Anong ibig mong sabihin? Mga koneksyon, anak. Sagot ni Alvarez kasabay ng isang baling ng balikat. May mga batang ipinasa sa mga foster system na konektado sa amin. Ang iba, well, sabihin na lang natin, ang kanilang malas ay naging oportunidad para sa ibang tao. Inabuso niyo mga bata para kumita. Ang disgustong tinig ni Javi ay halos magpunit ng kanyang lalamunan. Paano kayong naging ganun kalupit? Dahil walang pusong mundo. Malamig na sagot ni Alvarez. At alam yan ni Santiago. Kahit nagkukunwari siyang hindi. Hindi ko alam. Sabi ni Mr. Santiago. Ang tinig ay maluha-luha. Hindi ko alam yan. Akala ko simpleng transaction lang. Ibentang lupa. Tapos sila nang mag-aalaga. Hindi ko alam na ang mga batang yun pala ang tinarget nila. Huwag mong sabihin na hindi mo alam o ayaw mo lang malaman. Wika ni Alvarez, ang tono ay puno ng pang-uuyam. Wala na itong kwento ngayon, di ba? Tiningnan ni Javi ang lolo niya. Ang lalaking hindi pa niya ganap na kilala. Nakita niyang pagkakasala sa mga mata ni Mr. Santiago. Pero hindi sapat ang pagkakasala. May mga epekto ang mga aksyon. At ang mga epektong iyon ay sumira sa mabuhay ng mga tao. Huwag mo akalaing tapos na ito. Sabi ni Javi, muling humarap kay Alvarez. Wala akong pakialam kung gaano ka ka-powerful. Itatama namin ito. Tumawa si Alvarez. Good luck, kid. Akala mo ba madali akong pabagsakin? Ang mga katulad ko, hindi bumabagsak. Tumatangkad kami. Habang palapas ng opisina ni Alvarez si Javi at Mr. Santiago, ang kanilang katahimikan ay mabigat. Ang biyahe pabalik sa syudad ay puno ng tensyon. Ang mapagbubunyag ay parang nagpapabigat sa kanilang mga puso. Nag-vibrate ang cellphone ni Javi. Gumugulo ang katahimikan. Tumingin siya sa screen at nakita ang isang hindi kilalang numero. Hello. Sagot ni Javi. May kabang tanong. Si Javi ba ito? Tanong ng boses ng isang babae. Oh, sino to? Lay ang pangalan ko. Isa ako sa mga bata mula sa ampunan. Matagal na akong naghahanap ng isang taong handang pagbagsakin si Alvarez. At ang mga grupo niya, sa tingin ko, ikaw ang hinahanap ko.
Tumalo ng puso ni Javi. Paano mo ako nahanap? May mga paraan ako. Sagot ni Leia. Nakita kita at si Santiago na umalis mula sa opisina ni Alvarez. Kung gusto mo malaman ng buong kwento at magkaroon ng paraan para lumaban, pakipagkita ka sa akin mamaya. Gabi nang magkita si Javi at si Mr. Santiago kay Leia sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng syudad. Si Leia nasa huling bahagi ng 20s. May matalim na mata at may determinadong hitsura habang nagsasalita siya. Ang kwento niya ay unti-unting nagpapakita ng nakakatakot na katotohanan sa likod ng mga plano ni Alvarez. Hindi lang kumita si Alvarez mula sa detention center. Sabi ni Leia, ang tinig ay steady kahit puno ng sakit. Ginamit niya itong harapan para sa mga illegal na adoption at human trafficking. Ang mabatang dumaan sa sistemang iyon ay binibenta sa pinakamataas na magbabayad. Parang nauuntog ang sikmura ni Javi. Paano natin siya matitigil? Lumapit si Leia, ang ekspresyon ay matatag. Matagal ko nang kinukolekta ang mga ebidensya, mga pangalan, mga transaksyon, lahat. Pero kailangan ko ng isang tao sa loob, isang tao na may access sa network ni Alvarez. Tumingin siya kay Mr. Santiago. Diyan ka papasok. Ikaw may mga connection. Ikaw may alam. Handa ka bang ilagay lahat ng panganib para pabagsakin siya? Nag-atubili si Mr. Santiago, ang mukha ay namutla. Kung gagawin ko ito, ilalagay ko sa panganib ang sarili ko at lahat ng mahal ko sa buhay. Kung hindi mo gagawin, sabi ni Leia, ang tono ay matatag. Marami pang mga bata ang magdurusa. Utang mo to sa kanila at sa sarili mo na itama ito. Ipinatong ni Javi ang kamay sa balikat ng lolo. Sabi ni Lola, mabigat ang katotohanan, pero karapat-dapat itong buhatin. Itong pagkakataon mong gawin ang tamang bagay. Huminga ng malalim si Mr. Santiago. Ang kanyang desisyon ay naging matibay. Gagawin ko ito, anumang mangyari. Tutulungan kong pabagsakin si Alvarez. Habang pinaplano ng tatlong susunod nilang hakbang, isang aninong nagmamasid mula sa labas ng cafe. Nasa isang hakbang na ba si Alvarez? Ang laban para sa katarungan ay nagsisimula pa lang. Ang mga panganib ay lalago pa sa bawat sandali. Mapanganib at mataas ang panganib ng plano. Pero alam ni Javi, Mr. Santiago at Leia na wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang gibain ang impyerno ni Alvarez ng pagsasamantala at sila lang ang may kaalaman at ang lakas ng loob upang gawin ito. Ipinagkalat ni Leia ang mga ebidensya sa mesa ng cafe. Ang mga dokumento ay nakakapinsala, mga pangalan ng mga mamimili, mga transaksyong pinasyal, at isang web ng mga koneksyon na nag-uugnay kay Alvarez sa mga makapangyarihang tao sa politika at mga ahensya ng batas. Ito ay sapat na para sirain siya. Sabi ni Javi, ang tinig ay puno ng paghanga at determinasyon. Pero paano natin ito maipapasa sa mga tamang kamay nang hindi tayo malalagay sa panganib? Diyan papasok ang iyong lolo. Sagot ni Leia, ang mga matay nakatingin kay Mr. Santiago. May mga connection ka pa sa mga bilog na iyon. Kung makakalapit ka kay Alvarez at magpapanggap na gusto mong makipag-alyansa sa kanya, magagamit natin ang pagkakataong makuha ang kanyang mga private account at ilabas ang lahat. Huwag mong sabihing magtitiwala siya sa akin. Amining sagot ni Mr. Santiago. Alam niyang matagal ko nang pinapalayo ang sarili ko sa kanya. Kung ganun, tayong magpapagawa sa kanya na magtiwala sa iyo. Sagot ni Leia. Ang tono ay hindi mapagpapatalo. Magpapanggap tayo ng isang bagay na magpapakita na nagbago ang puso mo. Isang bagay na magpapakumbinsi sa kanya na muli kang nasa panig niya. Nagkasundo ang grupo sa isang plano. Lalapit si Mr. Santiago kay Alvarez sa ilalim ng pangakong ibabalik nila ang kanilang partnership. Maghahak si Leia sa mga sistema ni Alvarez mula sa malayo. Kapag nakapasok na si Santiago sa opisina nito, gamit ang pagkakataong kunin ang mga datos na kailangan nila. Ako ang magiging anino mo, sabi ni Leia.
Kapag nakapasok ka na, magsusuot ka ng wire. Ipapadala nito lahat ng sasabihin mo. At kung may mangyaring masama, malalaman natin agad. Nakakunot ang noo ni Javi. Paano naman ako? Back up ka namin. Sagot ni Leia. Kung magkamali ang lahat, kailangan natin ng isa na handang kumilos. Hindi pa siya nakikilala kung sino ka, kaya ikaw ang aming wildcard. 2 araw nang lumipas at pumasok si Mr. Santiago sa opisina ni Alvarez. Ang bigat ng plano ay mabigat sa kanyang balikat. Binati siya ni Alvarez ng karaniwang ngisi, nakasandal sa upuan. Hindi ko akalaing makikita kita ulit ng ganito kabilis, Santiago. Sabi ni Alvarez. Bumalik ka na ba sa tamang pag-iisip? Pwede mong sabihin na ganon. Sagot ni Mr. Santiago. Pilit nang ngumingiti. Inisip ko ang mga sinabi mo tungkol sa pag-akyat, tungkol sa pananatili sa tuktok. Baka nga tama ka. Napakarami kong oras na nasayang sa pakiramdam ng pagkakasala. Pinagmasdan siya ni Alvarez ng ilang sandali pagkatapos ay tumawa. Aba, tungkol na rin sa oras na tumigil ka na sa pagiging bayani. Umupo ka na, mag-usap tayo. Habang umupo si Mr. Santiago, nakikinig ng mabuti si Leia sa pamamagitan ng wire. Bukas ang laptop upang subaybayan ang transmission. Si Javi naman ay naglalakad-lakad nang may nervyos sa kotse na nakabarada malapit. Ang isip ay puno ng mga worst case scenario. Simulan natin ang mga batayan, sabi ni Mr. Santiago. Kumikilos pabangon. Gusto kong makabalik, pero kailangan ko malaman ang buong lawak ng sitwasyon natin. Tumaas ang kilay ni Alvarez. Buong lawak? Hindi ka naman ganito dati, Santiago. Nagbabagong mga panahon. Sagot ni Mr. Santiago ng mahinahon. Kung magkukumpleto ako, kailangan ko malaman ang lahat, walang sorpresa. Tumawa si Alvarez. Okay lang, ito ang tunay na operasyon. Mga pangalan, mga bayad, mga transfer. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng ginawa natin dati. Narinig ang boses ni Leia sa earpiece ni Santiago. Patagilid pa siya. Halos tapos na ako. Nagsalita si Santiago. Nagpapakita ng interes. Imposible. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang expansion ninyo. Expansion yan ng laro. Sagot ni Alvarez nang may pagpapakita ng kayabangan. Pero alam mo na yan, hindi ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvarez. Humilig siya pabalik sa upuan. Ang mga matay tumitig kay Mr. Santiago. Alam mo, Santiago, matagal na akong nasa industriya na ito. Kaya't alam ko kung kailan may niloloko akong tao. Nagyelo si Santiago. Ang puso ay mabilis na tumibok. Anong ibig mong sabihin? Muling bumulog si Alvarez ng isang malamig na ngisi. Akala mo ba? Hindi ko alam ang mga maliliit mong kaibigan, siyang babae, siyang lalaki. Matagal na silang nag-i-inspeksyon. Akala mo ba hindi ko malalaman? Narinig ni Leia ang boses na puno ng mangangailangan mula sa earpiece. Alam niya, Santiago, lumabas ka na. Bago makasagot si Santiago, pinindot ni Alvarez ang isang button sa ilalim ng mesa at narinig ang tunog ng pinto ng opisina na nalak ang metal na click. Nagkamali ka. Matandang kaibigan. Sabi ni Alvarez. Tumayo siya. At ngayon, magbabayad ka. Sa labas, kumatok ang telepono ni Javi na may panic sa boses ni Leia. Alam ni Alvarez, nalak si Santiago sa opisina. Kailangan mo pumasok ngayon na. Walang pag-aalinlangan si Javi. Tumakbo siya palabas ng kotse at tumakbo patungo sa gusali. Ang adrenaline ay umaagos sa kanyang katawan. Nakaguard ang pangunahing pintuan, pero natagpuan ni Javi ang isang side door na malayong binuksan ni Leia. Pumasok siya, dumaan sa mga madilim na pasilyo, ang puso ay mabilis ang tibok. Leia, saan ang opisina? Bulong niya sa telepono. Sa ikatlong palapag, dulo ng pasilyo. Sagot ni Leia. Bilisan mo. Nang marating ni Javi ang opisina, narinig niyang mga boses mula sa loob.
ang malamig na pagbabanta ni Alvarez at ang mga pagtatangkang magpaliwanag ni Santiago. Nang hindi mag-isip, sinipa ni Javi ang pinto. Nagulat si Alvarez. Anong? Nagsimula si Alvarez. Pero hindi na siya binigyan ni Javi ng pagkakataon. Tumalon siya kay Alvarez. Tinulungan siyang matumbas sa sahig. Santiago, kunin mong mga files. Sigaw ni Javi. Hinagilap ni Mr. Santiago ang tablet at tumakbo patungo sa pinto. Si Javi ay malapit sa kanya. Nagtangka si Alvarez na bumangon. Nagsisigaw para sa kanyang mga gwardya habang tumatakas ang dalawa sa pasilyo. Ang tunog ng mayapak ay sumusunod sa kanila habang inuusisa sila ng matauhan ni Alvarez. Duman sila sa hagdan. Ang mga hiningay mabigat habang tumatakbo sila patungo sa labas. Nakuha mo ba lahat? Tanong ni Javi. Oo, sagot ni Santiago, hawak ang tablet. Pero hindi pa tayo ligtas. Nang marating nilang unang palapag, nakatambad ang exit. Ba't ganun din ang isang grupo ng mga armado ng gwardya, naiipit sa pagitan ng panganib at pagtakbo. Niisip ni Javi na wala silang malinaw na paraan palabas. Makakalabas kaya sila ng buhay? O nahulog sila sa mga patibunang kapangyarihan ni Alvarez? Ang susunod nilang hakbang ay magdidikta ng kanilang kapalaran at ng kapalaran ng bawat batang pinagsasamantala ni Alvarez. Nakatayo si Javi at Mr. Santiago na parang tinatapakan ng takot sa paanan ng hagdan. Ang mga gwardya ay nagharang sa kanilang daraanan patungo sa kalayaan. Ang tablet, ang tanging ebidensya nila laban kay Alvarez, ay parang isang lifeline na dumadaan mula sa kanilang mga kamay. Ang mga gwardya ay unti-unting lumalapit. Ang mayapak nila ay bumabalik sa makitid na pasilyo. Ibigay mo ng tablet. Isang gwardyang suminghal. At baka patawarin ka pa ni Alvarez. Tumingin si Javi kay Mr. Santiago. Ang pangay, nagigipit. Hindi natin ibibigay ito sa kanila. Tumango si Mr. Santiago. Mahigpit na hawak ang tablet. Makakahanap tayo ng ibang paraan. Bago pa makalapit ang mga gwardya, isang malakas na tunog ng pagkrasyang umalingongo mula sa likuran nila. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay biglang bumukas at si Leia ay lumabas. Hawak ang isang improbisadong armas, isang bakal na tubo na tiyak ay kinuha niya mula sa labas. Luhod! Sigaw niya. Nagbagsak si Javi at Santiago habang binangga ni Leia ang tubo ng may kakaibang lakas na nagkalat sa mga gwardya. Ang elementang sorpresa ay nagbigay sa kanila ng ilang mahalagang segundo na agad na hinawakan ni Javi ang braso ni Santiago. Tayo na, ngayon na. Ang tatlo ay mabilis na tumakbo patungo sa exit. Ang mabaga nila ay sumasabog habang ang masigaw ng mga gwardya ay unti-unting humina. Sa labas, pinangunahan sila ni Leia patungo sa isang hindi markadong sasakyan na nakaparada sa isang kalye. Sakay na! Sigaw niya habang sumusuong siya sa driver's seat. Bago pa magsara ang mga pinto ng sasakyan, binilisan ni Leia ang pagtakbo ng kotse. Tumulak ang sasakyan palabas ng parke. Sa rearview mirror nakita ni Javi ang mga tauhan ni Alvarez na nagsisipaglabas mula sa gusali, pero huli na upang pigilan sila. Sa unang pagkakataon, sa ilang oras, nakahinga ng maluwag si Javi. Grabe yun, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Leia, paano mo? Sabihin na lang nating matagal ko nang pinapantayan sa Alvarez. Sagot ni Leia. Ang tingin ay nakatutok sa kalsada. At natutunan ko na rin kung paano gumawa ng pagtakas. Pagbalik sa isang safe house na ihinanda ni Leia, nagtipon ng grupo sa paligid ng tablet. Pinagana ito ni Santiago at nagsimula si Leia na i-decrypt ang mga file na ipinakita sa kanya ni Alvarez. Ang madatos ay mas nakakapinsala kaysa sa kanilang inaasahan. Mga pangalan ng mga kilalang opisyal, mga financial records, at pati na rin mga footage ng surveillance ng mga transaksyon na kaugnay ng operasyon sa human trafficking. Ito na, sabi ni Leia. Ang boses ay steady, kahit na mabigat ang kanilang natuklasan. Ito ang lahat ng kailangan natin upang pabagsakin sa Alvarez. Pero paano natin ito gagawin? Tanong ni Javi.
May connection siya sa lahat ng dato. Kung ibibigay natin ito sa maling tao, maglalaho lang ito. Tumango si Leia. Kaya nga kailangan natin gawin ito ng publiko. Walang mga backdoors deals, walang pribadong investigasyon. Ipagbigay alam natin ito sa press. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Leia sa isang pinagkakatiwalaang investigative journalist na kilala sa pagpapahayag ng mga kaso ng korporasyon. Matapos may ingat na suriin ang mga ebidensya, pumayag ang journalist na i-publish ang kwento. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang balita tulad ng wildfire, mga headlines sa front page, mga breaking news segments, at mga social media posts na lahat ay nagbibigay ng pansin sa imperyo ng pagsasamantala ni Alvarez. Ang galit ng publiko ay agarang naramdaman. Nagkaprotesta sa labas ng mga opisina ni Alvarez, humihingi ng katarungan para sa mga biktima. Ang mga ahensya ng batas na ngayon ay lubos na pinapressure ay nagsimulang magsagawa ng mga raid sa mga ari-arian at kunin ang mga assets na konektado sa operasyon. Hindi nagtagal, nagsimula na mag-crumble ang impyerno ni Alvarez. Ang matinding ebidensya ay nag-iwan sa kanya ng walang silbing paggalaw at iniwan siya ng kanyang mga makapangyarihang kaalyado upang iligtas ang kanilang mga sarili. Inaresto siya sa loob ng ilang araw at naharap siya sa maraming kaso ng human trafficking, korupsyon at pandaraya. Pinanood ni Javi ang mga balita mula sa safe house. Ang puso niya ay puno ng halong ginhawa at pride. Nagtagumpay tayo, sabi niya ng mahina. Nagawa natin talaga. Ngumiti si Leia, ngunit nanatiling malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi pa tapos. Kailangan pa ng tulong ng mga biktima at marami pang kailangang ayusin. Sa mga sumunod na buwan, buong puso si Mr. Santiago na nagdoon sa muling pagtatayo ng ampunan. Hindi baling isang token ng pagpapatawad, kundi bilang isang tunay na pagsisikap na magbigay ng kabutihan. Ang gusali ay muling tumubo mula sa mga guho ng nakaraan. Naging isang tanglaw ng pag-asa para sa mga batang nangangailangan. Si Nana Belen ay nagbigay rin ng contribution. Nagbigay ng gabay kung paano lumikha ng isang nurturing na kapaligiran para sa mga bata. Si Javi, na ngayon ay ganap na nakikibahagi sa proyekto, ay nakakita ng layunin sa pagtulong sa iba. Siya ay naging guro sa mga bata, tinuturo ang mga halaga ng katatagan at kabutihan, mga aral na natutunan niya sa masakit na paraan. Si Leia ay nanatili bilang tagapagtanggol ng mga biktima. Ginagamit ang kanyang kaalaman at koneksyon upang matiyak na ang bagong ampunan ay simula lamang ng isang mas malaking kilusan para sa pagbabago. Isang araw ng tag-init, si Javi ay nakatayo sa bagong playground ng ampunan. Pinapanood ang mga bata na naglalaro at nagtatawanan. Dumaan si Mr. Santiago, ang mukha ay may mga bakas ng mga pagsubok ngunit puno ng kapayapaan. Utang ko sa iyong buhay ko, Javi, sabi ni Santiago, at pati ang kaluluwa ko. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko pa rin naharap ang katotohanan. Tumingin si Javi sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Dahil sa mga bata, sa mga taong nasaktan mo at sa sarili mo. Pero masaya akong nandito tayo ngayon. Sa malapit, si Nana Belen ay nag-aalaga ng hardin na kanyang itinanim sa pintuan ng ampunan. Ang mga kamay ay nagdadala ng buhay. Tumingin siya at kumaway kay Javi at Santiago. Ang ekspresyon niya ay puno ng tahimik na pagmamataas. Ang grand reopening ng ampunan ay nakapag-akit ng maraming tao. Kabilang ng ilan sa mga bata na dati ay nanirahan doon. Nakatayo si Leia sa tabi ni Javi at Santiago. Ang boses ay puno ng emosyon habang inihayag ang mga dumalo. Ang lugar na ito ay patunay na kahit ang pinakamadilim na nakaraan ay maaari pa ring magdala ng maliwanag na kinabukasan. Sabi niya, ito ay isang patuto ng mga bagay na maaari nating makamit kapag pinili natin na lumaban para sa tamang bagay.
Nang putulin ang laso at magbukas ng mga pinto, naramdaman ni Javi ang isang uri ng kasiyahan na hindi niya nararanasan. Tumingin siya sa kanyang lolo na ngayon ay isang mapakumbabang tao at sa kanyang lola na ang lakas ay naggabay sa kanya sa bawat pagsubok. Magkasama nilang nabago ang sakit at ginawang layunin. Pinatunayan na hindi pa huli upang isulat muli ang iyong kwento. Nang gabing iyon, habang ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng ampunan, si Javi nakaupo kasama si Mr. Santiago at si Nana Belen sa isang bench sa hardin. Pinapanood nila ang mga bata na naglalaro. Ang kanilang mga taway punong-puno ng hangin. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Javi. Ngumiti si Mr. Santiago. Ang tingin ay nakatuon sa abot tanaw. Ngayon, magpapatuloy tayo sa pagbuo. Piso-piso araw-araw. At hindi tayo titigil sa pagpili ng kabutihan. Lumapit si Leia, sumali sa kanila habang may hawak na tasa ng kape. At kung susubukan ng mga kaalyado ni Alvarez, nabuin muli ang mga nasimulan niya. Handa tayo. Tumangoy si Javi, isang tahimik na determinasyon sa kanyang mga mata. Titiisin natin ang lugar na ito at ang mga taong narito ay palagi may pagkakataon na magtagumpay. Habang ang mga bituin ay nagsimulang magniningning sa kalangitan, ang pamilya ay nagtipon. Pinagbuklod ang nakaraan ngunit nagkakaisa sa pag-asa para sa hinaharap. At sa malayo, ang mga ilaw ng ampunan ay kumikislap, isang tanglaw ng pagpapatawad at pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga po pala kay Helen Murillo. Ang sabi niya, "Thanks Ate Jane sa magandang istorya." Maraming salamat din po ma'am sa walang sawang pakikinig sa aming mga kwentong pag-ibig. God bless po! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.